Oh, alam nyo ba mga kababayan, ha? Alam nyo ba na ang Mindanao, baluarte ng mga Duterte, di ba? Inangkin nila, baluarte daw nila Mindanao, bahala sila sa buhay nila. Kainin nila yung buong Mindanao. Tingnan natin kung meron pang susuporta sa kanila. Alam nyo ba mga kababayan, na ang mga taga Mindanao, suportado ang pagkalkal ng AMLAC or majority ng mga taga Mindanao gustong malaman kung saan galing ang bilyon-bilyong yaman ng mga Duterte. Kasi una mga kababayan, sa mga hindi taga Mindanao, syempre mapasabi talaga kayo kung bilyon-bilyon lang ang usapan at sa tinagal nilang nagserbisyo for almost 30 years sa politika, kaya nilang kumita ng bilyon. Di ba? Oh, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, logic lang logic lang. No? Mathematics. Tawag dito numbers, no? Speaking of numbers. Kung almost 30 years silang nanunungkulan, kulang lang ang bilyon, mga kababayan. Yung 5 billion, 10 billion, kulang yan. Biruin mo ba naman, mga kababayan? Pag sinabi kasi natin, ang magnanakaw, nakaw muna bago takbo. Ang politiko, takbo muna bago nakaw. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, wag na po tayong magtaka, no? Kung saan galing ng mga Duterte itong bilyon-bilyon lang pera. Bakit? May kasabihan nga tayo, di ba? Ang magnanakaw muna bago tumakbo. Mga politiko, takbo muna bago nakaw. At saka kung muna sa atin yan, mga kababayan. Mahirap tumakbo, wala kang pera. Di ka mananalo. So sabi nga ni Digong, ma'am, politician ako. Kung may pumasok dito mga Chinese national, mga mayayaman, papasukin ko talaga yan. Pera kailangan ko, pundo. Politiko ako di ba? Inamin niya sa Quadcom yan, ma'am, politician ako. Kapag ka may mga ganyan, businessman Chinese, national, negosyanteng Chinese, kupkupin ko yan. Bakit? Pera yan Politiko ako, pera yan. So, ibig sabihin, yung pag may mga Chinese dito illegal, tatanggapin niya yan. Bakit? May kickback Kickback, pera yan. Politiko daw siya. Kasi kung tatanungin natin, ano bang negosyo ni Digong? Wala. Ano bang negosyo ni Sara? Wala. Sa asawa niya meron, pero Sara wala. So, magtataka ka talaga. So ngayon mga kababayan, ang sabi nga dito, no, ng DZMM News, majority ng taga Mindanao gustong malaman kung saan galing ang bilyon-bilyong yaman ng mga Duterte. So ngayon mga kababayan, ito, volume natin, lakasan natin para marinig. Alam natin, suportado ng mayorya ng mga taga Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Okta Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court. Yes, Cleve, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao? Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwala ang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara. Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan at malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao. Bukod dyan, inaluwas din sa survey na 87% halos siya bawat 10 na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya kung kayo ang tatanungin, dapat ba humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsa-survey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao? Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng Okta ay, sa tingin mo ba, 'di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte. Correction lang po hindi lahat ng mga taga Mindanao ay suporta sa mga Duterte. Una, punta kayo ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula, bihira lang ang mga maka-Duterte dyan. Punta kayo ng Davao Region, city lang sila. Pero in the rest region, ayaw sa kanila. Una, isipin ninyo ilang kongresista ilang mga kongresman meron ang Mindanao. Majority sa 100 kongresista, sabihin natin merong 100 or 80 ka kongresman sa Mindanao. Alam nyo ba sa 80 na yan, sa 60 ang ayaw sa kanila?
Kaya lagi niyong isipin mga kababayan, hindi lahat ng mga nasa Mindanao ay pabor sa mga Duterte. Una, ano bang natulong ng mga Duterte sa Mindanao region? City lang naman sila. And the rest sa Davao City, hindi na nila papel yan. Ito isipin niyo mga kababayan na bago natin ipagpatuloy itong reaksyon na ito or kanilang balita. Mga kababayan, isipin niyo yung mabuti. Ang Davao City is part ng Mindanao. Pero hindi po sakop ng mga Duterte ang buong Mindanao. Only Davao City. Isipin yung mabuti, may Cagayan de Oro, may Usamis, may Iligan, may Lanao, may Zamboanga del Norte, may Zamboanga del Sur, may Zamboanga City, no? Basta marami, may Misamis Occidental, no? Merong Misamis Oriental, may Davao del Norte, may Davao del Sur. Tandaan niyo mga kababayan, ang mga Duterte only Davao City, not entire Mindanao. Bakit? Unahin ko mga kababayan. Ang lugar kasi sa Mindanao, may baluarte yan. Sa mga hindi nakakaalam, kung dito sa Luzon, merong mga rebellia sa Cavite, may mga Santos at Recto sa Batangas, no? May mga Libeste, may mga Binay sa Makati, may mga Cayetano sa Taguig, may Moreno, Isko Moreno at tawag doon sa Maynila, merong mga Zamora at tawag dito Estrada sa San Juan. Sa Mindanao, pareho din. Una, pag sinabi natin Zamboanga del Norte, nandyan yung mga halushos. No? Nandyan yung mga halushos, baluarte ng halushos yan. Uy, Tan, Halushos, Yebes, yan yung Zamboanga del Norte. Pagdating sa Zamboanga City, nandyan yung mga Klimako. No, mga Klimako. Pagdating mo sa Lanao, nandyan yung mga Dimapuro, nandyan yung mga Ampatuan, nandyan yung mga Gamagundadato. Baluarte yan eh. Pagdating mo naman sa Cagayan de Oro, nandyan yung mga Barbers. No? Pagdating mo sa Misamis Oriental at Occidental, nandyan yung mga Medina, nandyan yung mga Yap, nandyan yung mga Paruhinog, nandyan yung Uaminal, baluarte yan. Kaya ngayon mga kababayan, bakit hindi nyo subukang tanungin ang mga halusos ba pabor sa mga Duterte? Ang mga Klimako ba pabor sa mga Duterte? Ang mga Dimapuro ba pabor sa Duterte? Ang mga Barbers ba pabor sa Duterte? Kaya bago nyo sabihin na baluarte ng mga Duterte ang Mindanao, tanungin nyo muna yung bawat baluarte kung suporta sa kanila. Tanungin nyo muna, Cagayan de Oro. Sino ba ang may-ari ng sino bang mga politician diyan na baluarte ang Cagayan de Oro? Mga Barbers. Meron pa si Ropos Rodriguez. Tingnan nyo. Kita nga natin si Ropos Rodriguez, papaling-paling na eh. Minsan bumoto, minsan hindi. Yan ang lagi nilang tatanungin. Kung baluarte ng mga Duterte ang Mindanao, itanong nyo muna. Hindi pagmamay-ari ng mga Duterte ang Mindanao. Bakit? Kung ang mga pangalang Duterte ay kilala sa Mindanao, may mas mga kilala pang pangalan sa kanila bago si Digong naging Duterte. Nandyan ang mga halushos, nandyan ang mga Klimako, nandyan ang mga Magundadato, ang Patuan, nandyan ang mga Dimapuro, nandyan ang mga Barbers, nandyan ang mga tawag dito, Rodriguez, nandyan ang mga Plaza. Mga kababayan, bago si Digong naging Digong, may mga naos na una pa sa kanya. Nandyan ang mga Osminia. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan, dapat hindi natin i-mind conditioning ang mga tao na baluarte ni Duterte ang Mindanao. Take note, I was born and raised in Mindanao. Hindi po baluarte ni Digong ang Mindanao. Bakit? Sa Davao lang yan eh. Sa Davao lang yan. Hindi po ganun, mga kababayan. 'Di ba? Mas kilala pa nga ang Ampatuan Magundadato kaysa sa mga Duterte. Ano bang nagawa ng mga Duterte? Davao City lang yan. Kumbaga, sa totoo lang mga kababayan, nakilala lang yung mga Duterte nung tumakbong presidente. Nandyan pa yung mga Alonto, nandyan pa yung mga Adyong. Kaya, pag ikutin mo yan, pagdating mo sa Usamis, kilala ba ang mga Duterte? Kilala kasi tumakbong presidente. Pero ang mga namuno sa Usamis, yung mga Paruhinog, mga Uaminal, sa mga Misamis Occidental, Misamis Oriental, ganyan yan mga kababayan. Kaya tigilan natin
na pag mind conditioning sa mga bobong DDS, sila lang man ang pakalat niya. Baluarte daw ni Digong ang Mindanao. Diyos ko, bakit hindi yung subukang tanungin yung mga kongresista, mga governors at mayor dyan kung support ba sa kanila? Diba? May mga pimintel pa. Oh. Pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, di ba, na bigyan ko kayo ng bloodbath. Ano ibig sabihin ng galing sa kanya, sa ikalawang pangulo natin, na handa siyang humarap, di ba? Pero yun nga, medyo upset lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Hindi siya nagpapakita. Pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang, if you will think about it, no, mabibigat yung mga aligasyon kay VP Sara. Yung Oo. kanya, bilyon piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyon ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte? Yan. Isang background lang yan, Isang background lang. Ako sa tingin ko, kasi yung mga, ang dami ko sinakausap ng mga kliyente tayo sa Mindanao, mga kaibigan tayo napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, di ba, hirap na i-conquer yan sa history natin. Yes. No? Ibig sabihin, ang dami dyan ng mga makabayan. Ang dami dyan ay magigiting, no? And ang tingin ko lang, even Mindanao knows that it now has to move on from the Duterte, Right. no? Hindi naman, maraming matatalino. At saka sa totoo lang mga kababayan, ang Mindanao po, no? Bago man nagkaroon ng Duterte, may mga baluarte na yan. Ulitin ko sa inyo, hindi pa si Digong tumakbong presidente noong 2016, nandyan na yung mga magundadato, nandyan na ang patuan, nandyan na mga halushos. Diyan? Nandyan na yung mga Klimako, nandyan na yung mga Ocampo, nandyan na yung mga Barbers, nandyan na yung mga Rodriguez, nandyan na yung mga Plaza, nandyan na yung mga Yap, Uy, Tan, Lim. Nandyan na yung mga yan eh. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung panahon ni Gloria, nung presidente si Gloria, never si Gloria ang pumunta sa Davao direct. Kadalasan ang pinupuntahan ni Gloria itong mga halushos. Yan yung unang pupuntahan ni Gloria nung presidente si Gloria, si Pinoy, si Gloria, si Erap. Ang unang pinupuntahan niya, halushos, plaza, mga Dimapuro, Agyong, Alonto, yung mga ganyang apelyido, no? Tapos Magundadato, tapos tawag dito mga ampatuan, yan wala kayong bakit nung panahon ba Gloria, meron ba siyang binisitang apelyido Duterte? Nung panahon ba ni Gloria ni minsan ba may pangalan ba siyang binigkas Duterte? O may Pichay pa. Prospero Pichay. Bakit nung panahon ni Gloria may narinig ba kang apelidong Duterte? Wala. Wala kayo narinig apelidong Duterte nung panahon ni Gloria. Panahon ni Irap, wala kang narinig na apelidong Duterte. Miswari, nandyan pa si Miswari. Mas mauna pa nga si Miswari kaysa kay Duterte. Yasay. Wala kang marinig na apelidong Duterte nung panahon ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy. Wala kang marinig doon. Tsaka lang naman nagkaroon ng Duterte nung 2016 eh. Di ba? Panahon ba ni Ramos, may binigkas pa siya apelidong Duterte. Ultimo nga si Kopman, sabi ni Kopman, first time ako nakapunta sa Maynila at nakausap ko si Imelda Marcos, pero hindi pa kilala si Duterte nung time na yun. Di ba? Inamin ni Kaufman yan, abogado ni Digong sa ICC ngayon. First time kong nakaapak sa lupa ng Maynila, nakausap ko mismo si Imelda Marcos, pati si Amy. Pero hindi ko pa kilala yung mga Duterte nung time na yun. Wala pa sila nun. Kasi isa si Kaufman sa mga tumatayong abogado yata ni Imelda dun sa trial of the century. Ganon po yun, mga kababayan. Alam nyo na. Ngayon lang naman yung mga Duterte. Just cause. Parang kabuti lang yan eh. Pag kumidlat, sumulpot. Tapos, ang problema lang, imbis na kabuting makain, hindi eh. Kabuting lason. Yun, mga kababayan. Yung mga Duterte, 2016 lang nag-umpisa yan. 2016 lang sila maingay. Naingay lang naman si Digong yung pinakain niya ng Cheke yung isang staff yata, pinapamuya niya yung Cheke, pinapalunok. Yun ba yun, Cheke? Tapos naingay lang yan. Hindi nga namin nabalitaan yung nanuntok ng sheriff si Sara. Ang nabalitaan namin noon, patungkol dyan sa pamilyang Duterte, meron daw siyang isang anak na hinulog sa dagat, nilagyan ng bakal yung paa kasi masakit sa ulo. Nilagyan, isinimento ang paa para lumugdang doon sa ilalim, hinulog sa helicopter. And the rest, yung kada piyesta, no, sa
bawat lugar, nagpapaulan si Digong ng rosas na puti at pula. Yan, nagpapalipad ng helicopter yan. Tapos nagpapaulan ng rosas yan. Yan ang katunayan dyan, mga kababayan. Pero hindi siya kilala. Kilala ng 2016. Yun. Di ba? Sa totoo lang, itong mga Duterte, parang kabuti yan na kumidlat ng malakas, sumulpot yung kabuti. Pero ang problema lang, yung kabuti, imbis na kainin, hindi, lason. Bakit ko nasabing lason? Kasi yung gugulo sila sa Pilipinas ngayon. Na, lason talaga sila sa Pilipinas, totoo. Bakit? May narinig ba kayo ngayon dyan ng mga liberal party ng gugulo? Wala. May narinig ba kayo dyan na ibang grupo ng gugulo? Wala. Bukod sa mga Duterte, sila lang magulo. Kaya para silang kabuti, sumulpot ng 2016, parang natamaan ng kidlat, pak! Sumulpot ng 2016. Ang problema lang, imbis na kabuting makain, hindi kabuting lason. Nalason ang isipan ng mga DDS, naging bobo at tanga. Imbis na kainin mo yung kabuti, hindi mo makain. Bakit? Mamamatay ka, bubula yung bunganga mo. Bakit? Wala, salbahe. Hindi sila pwede gawing ehemplo, mga kababayan. Ang mga Duterte, hindi mo siya pwedeng gawing ehemplo. Hindi mo sila pwedeng gawing modelo. Bakit? Ang pangit ng lumabas sa mga bunganga nila. Una, saan ka nakakita, presidente, tas ang hilig magmura? Saan ka nakakita, vice president, na ang hilig magbanta? Saan ka nakakita ng mayor? Putang ina, puro mura ang lumabas sa bunganga. Saan ka nakakita ng kongresista mahilig sa pokpok? Sige nga. Tapos ngayon, gagawin mong ehemplo? Sige nga. Mula sa presidente, bastos ang bunganga. Mula sa anak, mahilig magbanta. Yung isa anak ng mayor, ayun din. Ang hilig din magbanta, nagmura. Tapos yung isang anak, mahilig sa pokpok. Sige nga, paano mo gawing ehemplo yan? Kung ikaw ngayon may anak, gusto mo paglaki ng anak mo, gagawin nilang idol yung mga ganyang ugali? Hindi. Hindi maganda yan, mga kababayan. Ang pangit gawing modelo ang mga ganyang ugali ng tao. Bakit? Paglaki ng anak mo, demonyo. Yan, kitain mo. Ultimo dagi, Panginoon, minura. Stupid talaga si God, di ba? Sabi niya. Tapos gagawin mong modelo. Bobo at tanga na magulang ang mag-utos na, gawin mong idol si Digong po, tang ina mo. Kaya kung kayo may mga anak ngayon maliliit pa lang, tapos ituro nyo gawing idol si Digong, putang ina, apakan nyo ng liig hanggang hindi makahinga hanggang maliit pa. Kung kayo may mga anak ngayon, mga babae, tahiin nyo yung puki para hindi na dumami. Bakit? Biruin mo, gawin mong ehemplo yung demonyo ang bunganga, demonyo ang isip, criminal minds niya. Tapos gawin mong ehemplo. Kung may anak ka ngayon babae, tahiin mo yung puki. Kung may anak kang lalaki ngayon, naku, putulin mo na yung titi. Para hindi hindi mapamarisan, hindi dadami. Ang pangit na gawing ehemplo, ang babaho at ang basura, ang bunganga, lumabas sa bunganga nila. Hindi sila magandang gawing mga kababayan, hindi sila pwede gawing ehemplo. Bakit? Panit. Yun lang. Sa madaling salita, basura sila. Mga kababayan, ganun po yun. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan, majority sa mga taga Mindanao gustong malaman kung saan galing ang bilyon-bilyon ng mga Duterte. Una, isa lang naman tanong dyan, saan ba galing ang bilyon-bilyon na? Wala na silang negosyo. Sige nga, kung ang irason ni Digong, do you think I cannot accumulate even 5 billion sa simula nung nagserbisyo ako, sa negosyo ng asawa ko, sa negosyo ng unang asawa ko? Anong kinalaman ng negosyo ng unang asawa mo? Hiwalay na kayo. Pangalawa, anong kinalaman mo sa negosyo ng asawa mo? Bakit? Milyon-milyon ba kinikita ni Hanilet everyday? Ano bang negosyo ni Hanilet? Magtitinda ng mga bag? Ano bang negosyo ni Hanilet? Magtitinda ng mga luxury bag? Araw-araw ba may bumibili? Kaya bilyon-bilyon kinikita?